Dito sa Deliciosa, ito let's say may mabibili kayo nito na around 2,000 pataas. Kasi dalawa yung reason kung bakit nagmamahal yung halaman. Una, doon sa size, kung halimbawa yung halaman na bibilhin nyo ay lumalaki ba or tumataas. O pangalawa naman, kung halimbawa let's say hindi nga lumalaki o tumataas yung halaman, ang laban na naman doon ay yung ganda ng foliage at yung dami ng dahon. So dito, sa Monstera Deliciosa, ayan, yung mga maliliit na size nito, may mabibili kayo around or kung meron kayo nito sa bahay, pwede nyo siyang ibenta ng around 2,000 pataas. Depende na lang kung gaano kalaki yung Deliciosa na meron kayo. So, lalong mas magmamahal ang presyo ng mga halaman ninyo kapag ka maganda yung dahon. So, talagang dapat pinagkakaingat-ingatan natin lagi yung dahon. And yun, ang nangyayari lang kasi minsan, kaya nababa nga yung value. Kasi lalo na pagka halimbawa, reseller ka o kunyari, bulto yung dumating na halaman. Karamihan kasi ng mga halaman na ganun na dumadating, nasisira talaga yung dahon. Kaya kung ako ay isang buyer, mas pipiliin ko talaga na bumili ng halaman na syempre walang sira at walang damage or yung walang nalukot, walang natupi doon sa foliage na bibilhin ko para naman sulit yung presyo na ibabayad ko. And ito, isa pa nga to actually, itong Deliciosa, isa siya sa pinakamura pa na Monstera kung tutuusin dahil yung kung ito ay let's say makakabili ka nito ng 2,000, 3, 4, 5 depende sa lago, sa kapal at saka sa taas niya. Yung mga variety nito katulad ng Thai Constellation. Ang Thai Constellation kasi ang maliit nyo, let's say mga not less than 2 feet, nagre-range yun ng 15 to 20k na yung presyo nyo ha. So, ganun kamahal. So, kung meron kayong Thai Constellation sa bahay ninyo, alagaan nyo lamang at maaari nyo siyang ibenta ng ganun kamahal. And, mas lalo pang mas mahal yung Monstera na albo kung tawagin. So, yung Monstera albo, let's say yung mga ganun, less than 2 feet din or kahit pa sabihin mo na 1 foot lamang, ang presyo na nakikita ko at saka na pinagbibili nila at saka ini-offer sa akin or inaalok din dito sa garden namin. So, yun, nagre-range siya ng 40, 50, yun yung mga dalawa, tatlong dahon lamang na maliliit. And nagmamahal palalo yung presyo niya kapag mas lumaki kasi yung isa din ay nag-range siya ng 8 pesos to 100. So, ganun kamahal yung mga Monstera Albo. So, if meron kayo ng Monstera Albo na matagal nyo nang inaalagaan, so ganun na yung price range na pwede nyong ibenta or pwede nyong mabili yung mga Monstera Albo. Kung sa tingin nyo mahal na yung Monstera Albo, may mas mamahal pa doon kasi yung tinatawag naman ng Monstera Obliqua. So yung Monstera Obliqua, para din siyang Adansonii ay pero mas malalaki talaga at mas maninipis na actually yung dahon na natitira sa kanya. Yung butas niya mas madami and nakita ko sa internet na ito ay pwede mong ibenta ng 100 to 150,000 pesos. So ganun siyang kamahal. Yun nga lang talagang sobrang rare niya at saka hindi mo talaga siya basta-basta mabibili, hindi mo siya basta-basta makikita and based din dun sa nabasa ko, makakabili ka na lamang doon sa mga collectors mismo at hindi na talaga siya for sale sa market kasi napakahirap talaga niyang hanapin. Ito naman sa Adansonii ay eto talagang most of us siguro kung lalo na kung halimbawa naghahalaman tayo even before, maaaring meron kayo nito sa bahay nyo. Kasi ito tinatawag ding eyelet at saka isa siya sa pinaka-common na Monstera, talagang naunang Monstera na lumabas dito sa atin at saka talagang laganap. So itong mga Adansonii or eyelet, mabebenta nyo siya ng let's say or makakabili kayo ng 500 pataas. Pinakamababa na yung 500 pesos and then pataas ang pataas maaaring umabot ang presyo nito ng mga libo, let's say 3, 5 or 4 or 5 depende kung gaano nakalaki, kalago at saka kataas talaga kasi ito trailing to and yung mga dahon niya kasi lumalaki and meron dito sa aming garden na hindi ko masabi kung magkaibang variety pa siya kasi may variety dito sa aming garden na yung dahon niya habang tumatagal, lumalaki din talaga, sumasabay sa paglaki. Pero may mga variety din kasi kami ng Adansonii ay dito na even tumataas yung or lumalago siya, nagkakaroon siya ng mga panibagong dahon. Yung mga mas matured niya na dahon o mas mga naunang dahon niya, hindi na lumalaki.